So yan guys, oh, yung Manila Public Health Laboratory. Ayan. Saka yung pinaka building. So halos patapos na rin. Ayan. So hindi lang tayo makakapasok. So yan guys, magandang umaga. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. At ayan, meron tayong i-update ulit yung project ng ating Yorme Isko at ating i-update para kahit pa paano malaman nyo lahat itong mga ginawa ni Isko sa Maynila nung siya pa yung naging mayor. Ayan. At sa kanyang pagbabalik ay madadagdagan pa itong mga project na malalaking project sa Maynila. At itong project na update natin ay yung isang project na pabahay sa Maynila. Ayan, na kung saan talagang napakaganda ng gawa. Ayan yung pupuntahan natin ngayon guys, yung San Lazaro Residence. Ayan, isa sa project ni Yorme dito sa Maynila. San Lazaro Residence, 20 story. Ayan. So hindi man natin mapasok guys, kahit pa paano may share ko sa inyo yung building, yung ano na ngayon itsura ng building, kung ano na bang update. Pero pagdating na once na si Yorme na yung nakaupo dyan, papasukin natin yan, i-update natin. Sa ngayon ito lang muna yung mga may update natin, yung mga sa labas lang muna. So ito kasi yung mga pinupukol kay Yorme ngayon na project sa Maynila na utang daw. So ito ipapakita natin yung inutang ni Yorme, kung saan ba napunta. Dahil marami po ang napuntahan at marami na rin yung naikinabang sa ngayon. So pupuntahan natin para may share ko sa inyo. Ayan, balik tanaw tayo sa mga nakaraan. Talagang masarap balikan dahil yun naman talagang ramdam na ramdam natin noon nang si Yorme yung nakaupo sa Maynila. At alam ko kayo lahat dyan ay nananabik na bumalik ulit si Yorme Isko. So konting tiis na lang po. Ayan, syempre bago tayo magtuloy-tuloy guys, no, papunta dun sa may babahay ng ating Yorme, yan, shoutout ko muna yung ating mga OFW, mga kababayan. Ayan, saang dako man kayo, ayan, shoutout sa inyo lahat. At lalo na po sa ating mga solid supporters na nanonood lagi. Ayan, Ma'am Lourdes Gonzales, shoutout po. Ma'am Sakura San, shoutout. Ma'am Emma Jose Emma, shoutout. At syempre sa ating iba pang viewers na nandyan, ayan, Ma'am Melcy, shoutout po. Ayan, sa inyong lahat na laging nakasuporta sa akin, laging nanonood. So hindi man kayo na-update ko lagi, kahit pa paano may share ko sa inyo itong mga pabahay, school. Ayan, so lahat po ng project ni Yorme na kaya natin i-update ko po, i-share ko po sa inyo para malaman nyo na itong project ni Yorme sa Maynila ay talagang sobrang kakaiba. So yun. At ayan, tuloy-tuloy lang tayo, papunta na tayo doon sa project ni Yorme sa Maynila. Ayan, so ito na guys, so nasisilip nyo yan, yung building na yan. Ayan, yung mataas na nasa tawid ng LRT. Ayan, so malapit na tayo.
So maraming ayan, so hindi tayo muna lalapit doon kasi medyo restrict tayo eh. So ayan guys, nakita nyo yung kulay blue na building. So yan yung building na San Lazaro Residence, 20 story. Yan, housing project. At merong ano yan guys, no, merong laboratory. Yan, Manila Public Health Laboratory. So, dito tayo para makapag video tayo ng maayos. So yan guys, oh, yung Manila Public Health Laboratory. Yan, saka yung pinaka building. So halos patapos na rin. Ayan. So hindi lang tayo makakapasok sa loob. So ang ganda ng project ni Yorme dito, yung 20 story. So abangan nyo pa guys yung mga project na i-update natin. So ito lang yung ma-update talaga natin sa labas lang, hindi tayo makakapasok sa loob kasi alam nyo naman iba yung nakaupo ngayon, so hindi natin talaga kayang pasukin. So yun lang guys, no, pag si Yorme na yung nakaupo, abangan nyo na lang yung update natin yan sa loob. Kasi kaya na natin i-update yan sa loob. Sa ngayon, wag muna. Dahil magkakaroon lang tayo ng problema dyan. So yan lang muna sa ngayon. At kahit pa paano, naibigay ko sa inyo yung itsura nya. Finishing na lang yung puro ano na lang sila, retouch sa labas at loob. Yan, puro finish na lang yan. Yan, nakaka-excite sa mga kakuha ng mga pabahay na yan. So yun nga lang, no, nagbago yung pamimigay ng tawag nito, nagbago yung pamimigay ng mga unit dahil ano na po, no, hindi na kagaya kay Yorme na ayun, may babayaran kayo na 2,000 or 3,000, pero po yung binabayaran nyo na 2,000 or 3,000 ay parang pinaka-savings nyo lang po yun. Ayan, at yung ngayon kasi ang nangyayari kasi ay rent to own. Ayan, so may babayaran kayo. Hindi ko alam kung anong policy doon, kung ilang years, 25 years pa, ganyan, 20 years. So baka yun yung depende po yan sa magiging laman ng kasulatan doon sa loob, kung ilang taon. So yun po yung babayaran nyo, tapos magiging sa inyo na yung unit. So isa lang sa masasabi ko sa ganon, magkakaroon kasi ng problema guys, no, pag once na rent to own siya, magkakabuhol-buhol po talaga ang ano dyan, kasi pwede na po siyang maibenta eh. Pwede pong maibenta yan pag once na rent to own siya. So ngayon magkakaroon ng labo-labo dyan sa ano na yan, pag gano'n ng sistema. So ang tendency kasi pag once na halimbawa yung iba dyan nabigyan, ay nasanay naman sa baba, benta nila yung unit, babalik sa baba ulit, o wala na, iba na naman yung pamumuhay nila ulit. Kaya talagang malaki yung kaibahan nung ginawa ni Yorme, kasi parang nag-iipon ka lang, at least after 10 years, 20 years, kung ayaw mo na, pwede mo nang kunin yung pera. Ay kung ano man ang nasira doon sa unit, ililist lang yun doon sa kinuha, ay
naipon mong pera na 20 years, ililis lang po yung ano, pinambayad nyo sa, ay iniipon nyo sa unit, tapos ililis lang doon sa mga may mga konting sira doon sa unit. So yun yung ililis doon para ipagawa siya ulit, para pag may titira ulit magagawa siya ulit ng maayos. So yun din yung purpose ng ipon mo doon. Ayan, kaya sana wag na lang ganun. So o kaya syempre ito papasok naman yung ating Yorme, so baka hindi na rin matuloy yan yung rent to own na yan, or maaring matuloy man sa mga susunod na pabahay ay hindi na mangyayari ulit yung rent to own. Ayan, kung halimbawa may napamigay na si Mayora, baka yun na lang ang maano niya, yung rent to own. Pero pagdating sa mga susunod na ipapatayo ay hindi na tuloy ulit yung kay Yorme, yung ganun, kasi mas maganda yung ganun kasi hindi maibebenta. Ayan, so hindi magkakalabo-labo yung titira. Ayan, walang gulo. Talagang yun yung maganda. So yun, suportahan talaga natin yung mga ganitong pabahay ni Yorme, kasi ayan, para umangat po yung ating mga kababayan sa Maynila. At syempre kagaya natin ng mga nangungupahan lang din ay ayan, balay mo balang araw makareceive din tayo ng pabahay, masali din tayo. So yun lamang guys, no. So maraming salamat talaga. Ayan, suportahan natin Yorme's Choice. Straight po tayo, Yorme's Choice. Huwag po natin pakawalan mga Yorme's Choice, kasi sila po yung magpapadali sa mga gawain sa Maynila para mabilis po lahat ng project ng ating Yorme Isko, para matapos mas maraming magawa. Yan, so Yorme's Choice straight po mula District 1 hanggang District 6. Huwag niyo pong kalimutan yan mga Yorme's Choice natin. So yun po yung pag-asa natin para mas lalong umangat yung Maynila. So Manila, God first. Thank you guys.